ng Diyos kay Abraham. Tungkol naman sa asawa mong si Sarai, hindi mo na siya tatawaging Sarai, kundi mula ngayon ay Sara na ang itatawag mo sa kanya. Pagpapalain ko siya at bibigyan kita ng anak sa pamamagitan niya. Magiging ina siya ng maraming bansa, at ang iba niyang mga lahi ay magiging hari. Nang marinig ito ni Abraham, nagpatira pa siya bilang paggalang sa Diyos. Pero tumawa siya sa kanyang narinig. Sinabi niya sa kanyang sarili, magkakaanak pa ba ako na nasa 100 taong gulang na? At si Sara, mabubuntis pa kaya siya na nasa 90 taong gulang na? Sinabi niya sa Diyos, kung ganoon po ang mangyayari, naway pagpalain niyo rin po ang anak kong si Ismael. Sumagot ang Diyos, ang totoo ay ito. Ang asawa mong si Sara ay manganganak ng lalaki, at papangalanan mo siyang Isaac. Sa kanya ko ipagpapatuloy ang kasunduan ko sa iyo. At magpapatuloy ang kasunduan ito sa mga lahi niya magpakailanman. Dito na. Tungkol naman kay Ismael, narinig ko ang kahilingan mo para sa kanya. Pagpapalain ko siya at bibigyan ng maraming lahi. Magiging ama siya ng 12 ninuno, at ang mga lahi niya ay magiging mga tanyag na tao. Kaya lang, ang kasunduan ko sa iyo ay tutuparin ko lang kay Isaac at sa mga lahi niya. Ipapanganak ni Sara si Isaac sa ganito ring panahon, sa susunod na taon. Umalis ang Diyos pagkatapos niyang sabihin kay Abraham ang mga ito. Sa mismong araw na iyon, tinupad ni Abraham ang iniutos sa kanya ng Diyos. Tinuli niya ang anak niyang si Ismael at ang lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan. Ang mga aliping isinilang sa tahanan niya at ang mga aliping binili niya. Si Abraham ay 99 na taong gulang nang tuliin siya, at si Ismael naman ay 13 taong gulang na. Sa mismong araw na iyon na nag-utos ang Diyos na ang lahat ng lalaki ay dapat tuliin, nagpatuli si Abraham at si Ismael, pati ang lahat ng alipin ni Abraham na isinilang sa sambahayan niya, at ang mga alipin na binili niya sa mga taga-ibang lugar. Ang tatlong panauhin ni Abraham. 18 kabanata. Nagpakita ang Panginoon kay Abraham nang nakatira pa siya malapit sa malalaking puno ni Mamre. Mainit ang araw noon, at si Abraham ay nakaupo sa pintuan ng kanyang tolda. Habang nagmamasid siya, may nakita siyang 3 lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Tumayo siya agad at dali-daling sumalubong sa kanila. Yumupad siya sa kanila bilang paggalang. At sinabi, Panginoon, kung maaari, dumaan po muna kayo rito sa amin. Magpapakuha po ako ng tubig para makapaghugas kayo ng mga paa ninyo at makapagpahinga sa lilim ng punong kahoy na ito. Kukuha rin ako ng pagkain para sa inyo upang may lakas po kayo sa inyong paglalakad. Ikinagagalak ko po mapaglingkuran kayo habang nandito kayo sa amin. At sumagot sila, sige, gawin mo kung ano ang sinabi mo. Kaya nagmadaling pumasok si Abraham sa tolda at sinabi kay Sara, kumuha ka ng kalahating sako ng magandang klaseng harina at magluto ka ng tinapay at bilisan mo ang pagluluto. Tumakbo agad si Abraham papunta sa mga bakahan niya at pumili ng matabang kuya at ipinakatay niya ito at ipinaluto sa alipin niyang kabataan. Pagkatapos, dinala niya ito sa mga panauhin niya at nagdala rin siya ng keso at gatas. At habang kumakain sila sa ilalim ng punong kahoy, naroon din si Abraham na naglilingkod sa kanila. Ngayon, nagtanong ang mga panauhin kay Abraham, nasaan ang asawa mong si Sara? Sumagot siya, naroon po sa loob ng tolda. Ang isa sa mga panauhin ay nagsabi, tiyak na babalik ako rito sa ganito ring panahon, sa susunod na taon, at magkakaroon ng anak na lalaki ang asawa mong si Sara. Nakikinig pala si Sara sa pintuan ng tolda na nasa likod lamang ni Abraham. Matanda na silang dalawa ni Abraham at huminto na nga ang buwan ng dalaw ni Sara. Tumawa si Sara sa kanyang sarili at nagising-isip, sa katandaan kong ito, masisiyahan pa ba akong sumipig sa asawa ko na matanda na rin para magkaanak kami? Nagtanong agad ang Panginoon kay Abraham, bakit tumatawa si Sara at sinasabi, magkakaanak pa ba ako ngayong matanda na ako? May bagay ba na hindi magagawa ng Panginoon? Tulad ng sinabi ko, babalik ako rito sa ganito ring panahon sa susunod na taon at magkakaroon ng anak na lalaki si Sara. Natakot si Sara,
kaya nagsinungaling siya. Sinabi niya, hindi po ako tumawa. Pero sinabi ng Panginoon, tumawa ka talaga. Nagmakaawa si Abraham para sa lungsod ng Sodom. Gabot mo, pala ba? Sa mga gusto magnegosyo, Hindi na. huwag kayong matakot sumubok. Di ba nandiyan si Kuya Humanap Be? na ng mga good partners na tutulong sa inyo, tulad ng MYC Creams. Ang recipe sa sweet success ng Mango Real, paggamit ng quality ingredients. Kaya naman, from two stores, ngayon, almost 100 store na kami in just 2 years. Mango plus MYC Cream, perfect match. Pagkatapos, umalis ang tatlong lalaki. Inihatid sila ni Abraham hanggang sa lugar kung saan nakikita nila sa ibaba ang lungsod ng Sodom. Sinabi ng Panginoon, hindi ko itatago kay Abraham ang gagawin ko. Talagang magiging malaki at makapangyarihang bansa ang mga lahi niya sa inaharap. At sa pamamagitan niya, makakatanggap ng pagpapala ang ibang mga bansa. Pinili ko siya para ipatupad niya sa mga anak at mga lahi niya ang utos ko, na gumawa sila ng tama at matuwid. Sa ganoong paraan, matutupad ang aking pangako sa kanya. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Abraham, maraming tao ang dumadaing doon sa Sodom at Gomora dahil sobrang sama na ng lugar na iyon. Kaya pupunta ako roon para malaman ko kung totoo o hindi ang mga daing ng mga tao roon. Lumakad agad ang dalawang lalaki papuntang Sodom, pero nagpaiwan ang Panginoon at si Abraham. Lumapit si Abraham sa Panginoon at nagtanong, lilipulin niyo po ba ang mga matuwid kasama ng mga makasalanan? Kung mayroon po kayang 50 matuwid sa lungsod na iyan, lilipulin niyo pa rin po ba